Ano po ba talaga ang kahulugan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesukristo? Tinitingnan po natin ang kahalagahan ng pagdurusa, kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoon sa mga nakaraang linggo pong pagtitipon natin. Ito po ang highlight ng misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang ebanghelyo kung saan ang bawat sumasampalataya ay maliligtas kung matibay niyang pinanghahawakan ang mensahe ng ebanghelyo. At ito pong mensahe ng ebanghelyo ay dapat pong mag-evoke ng pananampalataya sa katapatan po ng Diyos at sa katapatan po ng ating Panginoong Kristo. Pananampalataya ang hinahanap po ng Diyos sa atin na dapat mag-evoke, dapat magbunsod ito ng pananampalataya sa Panginoong Kristo at sa katapatan po ng ating Diyos. So ano nga po ba ang kahulugan ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Kristo? You see, mga kapatid, ang pagkabuhay pong muli ng ating Panginoon ay isang major part ng gospel. Kung wala pong pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo, wala pong halaga ang kanyang kamatayan at pagkalibing. Wala pong halaga ang kanyang misyon kung hindi siya nabuhay na maguli. Kaya ngayon pong umagang ito, hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo yung tatlong bagay tungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. Una, titingnan po natin ano po ba ang kahulugan ito. Bakit ito mahalaga? Ano ang ibig sabihin ng pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo? Pangalawa, ano po ba ang gusto ng Diyos na i-respond natin? Ano dapat ang tugon natin? Ano ang gusto ng Diyos na tugon natin sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon? At yung pangatlo po ay titingnan po natin ano po ba ang ultimate invitation ng Diyos because of Jesus' resurrection. Ano yung pinakagusto ng Diyos? Ano ang ultimate invitation? Yung gusto ng Diyos na gawin ng tao para po at dahil sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo. Una, what does it mean? Ano ang ibig sabihin ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon? Una, Jesus' resurrection is the beginning of the new creation. Yan po ang pinakakahulugan nito. Through Jesus' resurrection, God is beginning a new creation. Now, ito po ang restoration plan po ng Diyos. Ito po ang ultimate plan niya simula pa nang mahulog ang tao sa pagkakasala. Na i-restore ng Diyos. Okay, ang lahat ng bagay, okay, dahil po ang tao ay nahulog sa pagkakasala, alam natin kung ano po ang nangyari nang mahulog ang tao sa kanyang pagkakasala dahil nilabag po nila ang kautusan ng Diyos. Ang tao po at ay naging alipin ng kasalanan at ang mabuting nilikha po ng Diyos, ang yung sanlibutan ay nasira po yung original plan ng Diyos. Kanya po ang restoration plan ng Diyos ay ibabalik niya ulit yan. Okay? Ibabalik po niya ulit yan. Kanya po kung babasahin ninyo, yung restoration plan po ng Diyos, ito ang whole Bible narrative. Kung babasahin yung Bible, ito po ang kwento ng Biblia from Genesis hanggang Revelation. Okay, na yan po ay magkukulminate sa Messiah. Dahil yung pong restoration plan po ng Diyos ay matutupad po yan pagdating po ng Messiah. Kanya po sa Ephesians chapter 1 verse 10, ito po ang sabi ni Apostol San Pablo, the ultimate plan of God is to bring together in Christ things in heaven and things on earth. That's the ultimate plan. Since the fall, that has been God's restoration plan na magkukulminate at the coming of the Messiah. Okay? Now, dahil po ang passion ni Jesus at saka po ng kanyang resurrection, ito po ang main purpose ng kanyang pagdating. Yung pong timing ng kanyang pagdating is very significant. The timing. Okay? Tulad po ng binanggit ko sa inyo noong mga nakaraan, una, yung timing ng kanyang death,
death and yung passion po niya ay nangyari sa Passover. Hindi po basta-basta nangyari ito kung anumang panahon na ginusto niya. He chose the Passover. Kasi po yung kanyang pagdating, yung pong timing is very significant. Now, ang pagsugo po ng Diyos sa kanyang anak, ang tawag po sa Bible is the fullness of time. The fullness of time. Yung pong pagsugo ng Diyos sa kanya, pinili po ng Diyos ang ang hinihintay na timing ng Diyos. Ang tawag po dyan, the fullness of time. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son. Tulad po ng sinabi ko sa inyo, pinili ni Jesus yung Passover. Okay? Now, bigyan po natin ito ng konting background. Si Jesus po ay namatay on a Friday while the Jews were preparing for the high Sabbath. Kaya po high Sabbath ang tawag dyan kasi they were celebrating the Passover that year. It was kaya po and it fell on a Sabbath. Okay? Kanya high Sabbath yan kasi yung ang mga Hudyo po every week nagsasabat po sila. Pero that Sabbath is high Sabbath because it fell on a Passover. Kaya po si Jesus, He died on that day. Now, at nang siya po ay ma-resurrect, sabi po ng Bible, it was the first day of the week. Okay? It was the first day of the week. Kaya mababasa natin sa Bible, doon po sa Luke 23 verse 56, yung pong sabi po ni Lucas, then they returned and prepared the spices and ointments. On the Sabbath, they rested. Kasi si Jesus namatay nung Friday, okay? Ang Sabbath po ng mga Hudyo, nagsisimula yan Friday night. Okay? So nag-rest po sila on the Sabbath according to the commandment, sabi po ng Bible. And then pagdating mo sa chapter 24 verse 1, but on the first day of the week, okay? That is the day that Jesus was resurrected. On the first day of the week, these women went to the tomb taking the spices they had prepared, sabi po ng Bible. So, Jesus was resurrected on the first day of the week. And, ito po ang connection. In Genesis, the first day of the week is the beginning of creation. That's very significant. Gusto ko pong ipakita sa inyo, kaya po si Jesus, ang meaning ng kanyang resurrection is the beginning of the new creation. Yung pong lahat po ng yan, nangyari yan according to God's timing. Okay? Sa Genesis po mababasa natin, on the first day of the week, God said, let there be light. And there was light. At siyan po ang pinili ni Jesus, okay, according to the Bible, na siya ay mabuhay na maguli. They rested on the Sabbath, but He was resurrected on the first day of the week, na siya pong first day of creation. Kanya po yung pong ang resurrection po ni Jesus, ang ibig pong sabihin yan, nagsimula na po ang bagong creation ng Diyos. Yung pong kanyang plano to restore all things, nagsimula na. Life will never be the same. Life on earth will never be the same. Kanya po mapapansin nyo yung kasaysayan natin, nahati yan sa BC and AD. Diba? Before Christ and Anno Domini and the day of the Lord. Yung pong BC, it represents the old world. Okay? At yung pong AD, yan po ang simula ng bagong creation ng Diyos. Kanya po yung resurrection ni Jesus, it means nagsimula na ang new creation. Okay? Now, bakit po gusto ng Diyos na paniwalaan natin na nagsimula na ang new creation sa pagkabuhay pong muli ng ating Panginoong Kristo? Okay, dalawa pong dahilan. Una, ang resurrection po ni Jesus is unique. Hindi po ito kagaya ng mga other resurrections sa Bible. Meron po kasi mga taong binuhay na muli ang Diyos. Pero yung po mga taong binuhay na muli ng Diyos ay namatay din. Pero si Jesus po, nung mabuhay siyang muli, hindi na siya namatay. Halimbawa, sino po yung mga binuhay na muli sa Bible? Okay? Halimbawa, si Lazarus.
Isang kaibigan po ito ng Panginoon. Binuhay siyang muli ng Panginoon na 4 days na siyang nasa libingan. Pero si Lazarus namatay din eventually. Sino pa? Yung pong anak ni Jairus. Yung anak niyang babae, binuhay po ng Panginoon ito. Pero eventually, namatay siya. At marami po sa Bible, yung pong son of the widow from Nain, yung pong son ng Seraphat widow na binuhay ni Elijah, they were resurrected, pero eventually, they died. Pero po si Jesus, when He was resurrected, He will never die again. Okay? That makes the difference. May kahulugan po yan mga kapatid. Kaya nga po, yung pong mga angel na ito na nagpakita sa mga babae na hinahanap po nila ang Panginoon. Kasi yung mga babaeng nabasa natin sa kwento, noong pong first day of the week, pumunta sila sa libingan ng Panginoong Jesucristo. Nakita po nila na yung pong malaking batong nakatakip doon sa libingan ng Panginoon ay wala na. It rolled away. At sila ay, nung pumasok sila sa libingan, hindi na nakita ang katawan ng Panginoon. At nung pong nagtataka sila kung ano ang nangyari, ay nagpakita yung dalawang anghel. Okay? Dalawang anghel at sabi nila, why do you seek the living among the dead? Okay? And most probably, si Jesus po, nabuhay siya noong pong nagsimula, noong pong gabi ng Saturday. Kasi ang mga Hudyo, nagsisimula yung araw nila sa gabi. Okay? Kaya most probably, si Jesus, nabuhay siya nung first day of the week na nagsimula nung gabi. Kaya po, nagpakita lamang, ito pong mga babae, kaya po, nung dumating sila paumaga na, pero si Jesus po, nabuhay na siya bago pa dumating yung mga babae. Okay? Nung pong madilim-dilim pa, nabuhay na muli ang Panginoon. Kaya nga itong mga angel na ito, ay sila ang unang nagdala ng mabuting balita na si Jesus ay nabuhay na siyang muli. Okay? Kanya po dito makita natin, gusto ng Diyos na paniwalaan natin kasi iba ang pagkabuhay na muli ni Jesus. It is unique. Nung siya'y mabuhay na muli, hindi na siya namatay. Okay? Kaya sabi nga ni Pedro sa kanya, tungkol kay Jesus nang nangangaral, sabi po ni Apostle Peter, it was impossible for death to keep its hold on Him. Okay, yun po ay nasa Acts chapter 2 verse 24. Sabi niya, imposible raw po na si Jesus ay manatili na patay. It was impossible. Okay, sabi po. Now, yun po ang unang dahilan kung bakit kailangan nating maniwala na si Jesus ay nabuhay na maguli. Now, pangalawang dahilan, yung pong mga pangalang ibinigay kay Jesus. The names and the titles given to Jesus. Isa pong pangalang ibinibigay kay Jesus na related sa kanyang pagkabuhay na maguli ay yung pong the firstborn from the dead. Okay? Siya raw po ang naunang nabuhay sa mga patay. The firstborn from the dead. Okay? Hindi lamang, dahil po yun, okay, hindi siya tulad ng mga nabuhay na maguli. Pag si Jesus po nabuhay na siya, He will remain alive. Kaya po siya raw po ang the firstborn from among the dead. Ibig sabihin, siya ang una. Okay? At lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus, they will be resurrected. Pero ang unang title po ni Jesus is the firstborn from the dead. Yung isa pa pong pangalang binigay kay Jesus sa Bible is the firstborn of all creation. Okay? Now, meron pong Jewish background yung salitang firstborn. Kaya sa atin po kasi, pag panganay ka lang. Okay? Pero sa mga Hudyo po, pag tinawag kang firstborn, okay, yung firstborn po, yung panganay na lalaki sa mga Hudyo, siya po ang papalit sa kanyang ama sa posisyon sa pamilya as the head of the family. At kaya po yung firstborn son, siya po ay tatanggap ng blessing ng kanyang father twice as much na ipamamana sa ibang mga anak. So yung firstborn, siya po ang itinalagang mamamahala sa lahat ng pag-aari ng kanyang ama. At kaya po siya ay bibigyan ng double portion of the inheritance. Kaya po pag pinagsama mo yung dalawang titles ni Jesus na yan, the firstborn from among the dead and then the firstborn
of all creation. Ano po ang ibig sabihin yan? Ang ibig pong sabihin yan, Jesus is the beginning of the new creation by virtue of His death and resurrection. Okay? Iyan po ang makita natin. Okay? Yung pong kanyang kamatayan, tinapos po ni Jesus ang sin, death, and corruption. Okay? Ginapi niya, pinagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo yung pong sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, yung kasalanan, yung kamatayang bunga ng kasalanan, at saka po yung kabulukan o yung corruption nung old creation, yung kanyang death. Pero yung kanyang resurrection, okay, nagsimula na po sa kanyang resurrection yung new creation. Nakita po ninyo yan, yung kanyang death, tinapos po ni Jesus yung sin, death, and corruption. Pero yung kanyang resurrection, nagsimula na ang new creation. Okay? Kanya po sabi sa Bible, sabi po ng Diyos sa Revelation, He who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new. Okay? And he also said, Write this down, for these words are trustworthy and true. God has made everything new. He declared it. Okay? When Jesus rose from the dead, God is beginning a new creation. That's what Jesus' resurrection mean. Kanya po, ito po ay nais ng Diyos na paniwalaan natin. Okay? Pastor, ano pa ang katunayan na nagsimula ang new creation? Alam niyo kung ano po ang unang-unang katunayan na nagsimula na po ang new creation? Ito pong God's new creation project, nagsisimula po yan sa lahat ng kumikilala kay Jesus as Savior and Lord. Okay? Sabi ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kanya po, mapansin nyo, ang isang taong nakipag-isa kay Kristo, nagbabago siya. Okay? Okay? Nagbabago po siya. Napapalaya siya sa pagkaalipin niya sa kasalanan at nagsisimula na siyang mabuhay ng isang bagong pamumuhay. Yan po ang dahilan kung bakit ang isang tao nakipag-isa kay Kristo, dati siyang mamulang, ngarapin ng kapampangan, dati siyang masamang tao, pero nagbabago siya. Anong eksplanasyon ng isang taong halimbawa isang drug dependent, drug addict, isang sugarol, isang nalulung sa alak, sa sugal, sa bisyo, isang masamang tao, anong explanation pag siya'y nakipag-isa kay Kristo, nagiging bago siya? Anong explanation yan? Yan po ang katunayan ng nagsimula na ang new creation. If anyone is in Christ, he is a new creation. Okay? Kapatid, kung nagbago ka, okay, kung nagbago ka, nung makilala mo si Kristo, hindi ka lang nagbago. Yan ang katunayan na nangyari na sa iyo yung new creation. Bakit ka nagbago? Because of Jesus' death and resurrection. Hindi po mangyayari yan, mga kapatid, kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoong Kristo. Ikaw mismo, ako mismo, ang katunayan na nagsimula na nga po ang new creation. Kaya yan ang good news eh. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nila dahil ito ang good news. Tayo po ay kasama na sa new creation. Okay? Mukhang hindi kayo masaya. Okay? Alam ko masaya kayo. Naintindihan yung ibig kong sabihin. Ang good news, kasama ka na sa new creation na ito. Kung ikaw ay na kay Kristo na, at naranasan mo na ikaw ay palayain ng Diyos sa kasalanan at namumuhay ka na ngayon sa isang bagong pamumuhay. That's the gospel. Yan po ang ina-explain ko sa inyo for the past Sundays. Okay? Yun ang ibig sabihin ng Passover. Ano ibig sabihin ng Passover? Freed from our slavery of sin and then we become the people of God. Okay? What's the proof? Jesus' resurrection. Okay? Yan po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Kaya nga po sabi sa Bible sa James 1:18,
of His own will, He brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creature. Pinanganak daw po tayong muli sa pamamagitan ng Ebanghelyo at tayo po ay naging first fruits of the new creation. Okay? Praise God. Praise God. So, ano po ang unang katunayan? Tayo pong nakipag-isa kay Kristo. Tayo po ang proof na nagsimulan ang new creation. And then, ang plano po ng Diyos, pagkatapos po ng lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo, ang babaguhin po ng Diyos ay ang whole creation. Ang buong creation na ng Diyos. Ito pong mundong ito na sinisira ng tao because of sin, because of greed, because of power, because of sin. Na sinisira po ng tao. Ito po ay babaguhin uli ng Diyos ito when Jesus Christ will reappear for the second time. That is the hope. Yan po ang hope na binibigay sa atin ng resurrection. Okay? Yan po ang hope. Yun ang pag-asa na binibigay po sa atin ng Diyos. Sabi po ng Bible, the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. The creation itself will be set free from its bondage to corruption. Kasama po ng mga anak ng Diyos. Yan po ang hope natin. Okay? Alam ho ninyo, napakagandang pag-isipan nito. Okay? Punta ka sa, just this past week, nandun po kami sa Subic. Okay? Ang ganda ng beach, pero makalat. Makalat. Ewan bakit yung mga beach natin, di natin inaalagaan. No? Pag kumain yung tao, ang ganda ng beach eh. No? Pero makalat. Okay? Parang we don't take care of creation. Okay? Hindi ba ang maganda pag makita mong malinis? Okay? Pero dahil po ang tao is sinful, he doesn't mind. He's destroying creation. Kaya po sabi sa Bible, creation is groaning. Okay? Yung daw pong creation nilikha ng Diyos, nalulungkot, nahiigpit, gusto niyang lumaya. Kasi dahil po sa kasalanan ng tao. Pero po ang hope natin ito, hindi ka lamang binago ng Diyos, hindi ka lamang babaguhin ng Diyos, gagawin kanyang matuwid, okay? Kundi, bibigyan ka pa ng Diyos ng isang renewed creation. I could just imagine, ano ba ang itsura ng renewed creation? Yung mga halaman hindi natutuyo, okay? Sa init nga po na, ngayon, 40, maabot ng 42. Yung talong, nagiging tortang talong na sa init. Oh. You just imagine everything is green. Okay, walang kalat. And just the rivers are clean. Just imagine. At yan po ang original plan ng Diyos ever since. Kaya i-restore ng Diyos po yan. Okay? Ang unang babaguhin ng Diyos, yung titira. Yung titira sa new creation. Okay? Kasi yung nakatira ngayon, dahil sa kasalanan, walang pakialam sa creation. Basta yumaman lang. Okay? Sisirain ng creation, yumaman lang sila. Kaya ang unang babaguhin ng Diyos, yung titira muna. At pagkatapos po, pag nalubos na po, nabago na po ng Diyos, ang gusto niyang tumira sa new creation, babaguhin na niya ang whole creation. And then, it will happen. It will go back. Siguro mas maganda pa kaysa sa Genesis. Okay? Genesis 1 and 2. Okay? So that is, yun po ang plano ng Diyos at yan po ang ibig sabihin ng resurrection ni Jesus. Okay? Now, ang tanong ko, are you part of this new creation? That's the major question. Kasama ka ba dito sa new creation na ito? Pangalawa, kaya magta-transit na po ako dun sa pangalawang point ng message ko. So, ano po ang God's intention response? What is our God's intended response? Ano ang gusto ng Diyos na maging respond natin sa resurrection po ni Jesus? Ito po yung pangalawa. God wants us to believe in Jesus' resurrection. Yan po ang gusto ng Diyos.
God wants us to believe in Jesus' resurrection through His chosen witnesses. Okay? Doon po sa mga piniling saksi ng Diyos. Ito po ang pinaka-crucial thing about Jesus' resurrection. About the abiding importance of this event. This is the crucial thing. Pag sinabi ko pong abiding important event, abiding, kasi ang resurrection po, kahit na maraming mga tao ay ayaw maniwala na nabuhay na maguli ang Panginoon, ito pong resurrection na ito, it will remain true. Okay? It will be undone. Hindi mo na mababalik yan. Hindi mo na marirepress yan. Ito po'y nangyari na. Kaya paniwalaan man ito ng tao o hindi, ito'y totoong nangyari. Okay? Okay? Dahil ito po ay mighty work ng Diyos. Ang Diyos lamang po makakagawa nito. Kaya you, a person who is not believing this, okay, you cannot change this. This is a fact of history. Marami po kasi mga tao, bago sila maniwala sa Panginoon, kailangan muna lang makita. Hindi ba ganyan? To see is to believe. Okay? Pero alam mo ba ninyo, kung titingnan niyo yung Bible, ang Diyos po hindi nalulugod doon sa mga taong kailangan muna nilang makakita ng ebidensya bago sila maniwala tungkol sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. Okay? Hindi po nalulugod ang Diyos doon sa mga taong yan na kailangan makita ko muna si Jesus na mukhaan ko. Hindi. Kung di siya nagpapakita sa akin, hindi ako maniniwala. Baka magpakita sa Panginoon. Baka magpakita sa iyo ang Panginoon na baka huling araw mo na yan. Okay? Kasi may mga taong ganyan. Ako, hindi ako maniniwala hanggat hindi nagpapakita sa akin si Jesus. Lord, sagutin mo nga yung prayer niya. Tingnan ko mabubuhay pa siya. Okay? Ang nakalulugod po sa Diyos, mga kapatid, ay yung paniniwalaan mo na yung nakasaksi. Okay? At yan po ang pinapakita dun sa binasa natin sa Luke chapter 24. Na ina-expect po ng Diyos na paniwalaan na natin yung mga chosen witnesses niya kasama po yung mga external evidences. Okay? Now, yung dalawang angel pong nagpakita sa mga babae, nagpakita po sila para i-explain sa mga babae yung empty tomb. Kasi nagtataka yung mga babae, wala na yung batong nakatakip sa libingan ng Panginoon at nung pumasok sila, wala yung katawan ni Jesus doon. Kaya nagpakita yung dalawang angel to explain the phenomenon. Kaya po nagpakita yung mga angel sa kanila. Kaya yun ang dahilan. And then, yung testimony nila, dapat tinanggap na nung 11 apostol. Okay? Pero hindi pa rin nila tinanggap. Yung mga alagad, ayaw pa rin lang tanggapin. Kasi noong pong panahon kasi yun, isang dahilan daw po ito, kaya ayaw nilang paniwalaan. Of course, mahirap paniwalaan nga naman. Eh, no? The Jews were not expecting that Jesus will resurrect from the dead. Hindi nila in-expect yan. Pero isa pong raw pong dahilan kasi sa Jewish court daw po, hindi pinaniniwala ng testimony ng mga babae. Bakit? Hindi ko lang kung bakit. No. Pero kung titingnan mo, yung mga babae ang tapat. Yung mga babae, bigyan mo ng balita yan, sandali kakalat yan. Siguro mga babae ang pinili ng Panginoon. Pero, hindi ba totoo yan? Madali. Sa mga babae, ikwento mo sa yung mga lalaki mag-isip, manina ko lang ko ba ito? Yung mga babae, pag binigyan mo ng sandali lang yan. Na maraming marites. Okay. Okay. No. Okay. So po yung pong angel nagpakita sa mga babae para explain yung phenomenon. Okay? At meron din po mga external evidence. Okay? Si Peter, pumasok siya sa libingan eh. Kasi gusto niyang makita, to see is to believe din si Peter eh. Okay? Kaya tumayo siya, pumunta siya sa libingan, ayon sa sinabi ng mga babae, nandun nga, wala yung bato, pumasok naman si Peter din, wala yung katawan, ang nakita lang ni Peter, yung telang ibinalot sa katawan ng Panginoong Kristo. Pero si Peter, hindi pa rin sapat. Yung external evidence na yun. Di tulad ni John. Naalala niyo si John? Si John, the other apostle, nung makita niya, wala yung katawan ni Jesus doon at nandun lang yung telang binalot sa Panginoon, naniwala na siya. Pero si Peter,
Hindi pa sapat yun. Okay? Si Peter. Okay? Now, at dahil po doon sa kawalan ng paniniwala ng mga alagad, sa kabila po ng mga eyewitnesses, yung angel nagpakita, sinabi na ganito, wala yung katawan, ganito. Sa kabila po ng mga bagay na ito, ayaw pa rin maniwala ng mga alagad. At dahil po doon, sa kawalan ng pananampalataya, sinuway po ng Panginoon ang mga alagad. Ano po ang saway ng Panginoon? Sabi po sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. How foolish you are. Kay hahangal ninyo. Kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Napaka-slow nyo. Yun ang sabi ni Jesus. You're very slow. Okay? Those evidences, those witnesses, dapat naniwala na kayo dyan. Okay? So ano po ang ni-expect ng Diyos? Na paniwalaan na natin itong mga evidences, itong mga witnesses na ito. Kaya po mababasa niyo sa Bible, ang mga papupurihan po sa araw ng paghuhukom, yung pong mga naniwala sa Panginoong Jesus, yung mga umibig sa Panginoong Kristo, bagamat hindi nila siya nakita. Sila ang papupurihan. Higit silang papupurihan kaysa doon sa mga taong nakita ang Panginoon. Of course, papupurihan din po sila, pero higit na papupurihan yung pong naniwala, bagamat hindi nila nakita na makuha ng Panginoon at naniwala lang sila sa mga testimony ng mga nakakita. Tayo po ang mga taong yon. Kung ikaw ay sumasampalataya kay Jesus ngayon, kahit na hindi mo pa siya nakita, papupurihan po ng Diyos ang iyong pananampalataya. Dahil yun nga po ang kagustuhan po ng Diyos. Okay? Na paniwalaan na natin yung mga ebidensya, yung mga nakakita. Just imagine, babalik ka pa, magta-time travel ka pa. Okay? Para magpakita ang Panginoon. Kaya maniniwala ka na dapat. Okay? Doon po sa mga nakakita ng Panginoon. Now, bakit po natin kailangan paniwalaan? Okay? Yung mga nakakita na sa Panginoon. Well, dahil makita natin, ito po'y katuparan ng mga ipinangako ng Diyos sa kasulatan. Kaya gusto ng Diyos na paniwalaan na natin kasi ito raw po ay mga katuparan ng mga ipinangako ng Diyos sa kasulatan. Okay? Una, sinabi po ng mga angels sa mga babae, sabi po ng mga angel, He's not here, but has risen. Remember how He told you while He was still in Galilee that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful sinners and be crucified and on the third day rise. And they remember His words. Yung pangalawa, yung pong dalawang alagad na papunta doon sa Emmaus, 7 miles from Jerusalem. Ito po ang sinabi mismo ng Panginoon sa kanila. Kasi nagtataka rin itong dalawang lalaki ito eh. No? Sinabi na ng mga babae, nakita namin walang laman ang tomb ng Panginoon. Nagpakita yung mga anghel sa amin, sinabi na buhay na buhay. Hindi pa rin sila maniwala. Okay? Pero ano sabi ng Panginoon? Sinamahan sila ng Panginoon habang sila'y naglalakbay. Hindi nagpakilala ang Panginoon sa kanila. At inexplain po ng Panginoon, ito ang sabi ng Panginoon dito sa dalawang alagad na ito, was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into His glory? And beginning with Moses and all the prophets, He interpreted to them all in all the scriptures the things concerning Himself. Was it not necessary? Okay? Yan ang sinabi ng mga propeta. Yan ang sinabi ni Moses. And then, nung gabi pong
yon same day na ng resurrection, nung gabi, nagpakita na ang Panginoon mismo sa mga alagad. At ito ang sabi po ng Panginoon sa kanila. Then He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then He opened their minds to understand the scriptures and said to them, "Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead." Kailangan nating paniwalaan dahil ito ang katuparan ng sinabi ng kasulatan. He must be delivered. It was necessary that He died and then to rise again, and this must be fulfilled. Yan mga salita. Okay? Yan po ang mga salita. Na yung pong suffering, death was necessary. Kasi hindi nga po ini-expect ng mga Hudyo na yung Messiah nila, yung pinangakong Messiah, yung pinangakong anointed one, hindi nila ini-expect na mamamatay siya. Pero sinabi po ng Panginoon, it was necessary. Why was it necessary? Binanggit na natin yan, yung mga dalawang Sundays po natin. Okay, pero isa pang dahilan kung bakit kailangan, because without death, there is no resurrection. God has to prove that all His promises are true in Christ when He raised Jesus from the dead. Kaya it was necessary. Okay? At siya po ay bahagi lahat ng kasulatan. Okay? Bahagi po lahat ng kasulatan yan. Okay? That the Messiah will suffer and then buried and then He will resurrect. All these things are part of the scriptures. Kailangang paniwalaan. Isa pong application na major sa tingin ko. Okay, ito. Pero bago po sabihin yan, ganito. Balik ko muna doon sa restoration. Okay? Without death, a resurrection will not happen. And without resurrection, restoration will not happen. Kaya po kailangan ng death para magkaroon ng resurrection and then there will be restoration. Ano po ang, okay? Kaya nga po sabi, mamaya pa pala yung application ko. Okay, kaya po sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 15, ito ang sabi ni Paul. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. And if in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Okay. Pag hindi raw po na-resurrect si Jesus from the grave, lahat daw po ng sumasampalataya kay Jesus, sila na ang pinakakawawa. Kung sa buhay lamang na ito, nagtitiwala sa Panginoon, sila na raw po ang pinakakawawa. Bakit? Kasi wala ng renewal. Okay na ba sa inyo? Ganito yung buhay natin? Okay. Ganito. Hindi mo alam yung sa politics, magulo. Okay na po ba dito? Meron pang better plan ng Diyos. Meron pa pong plan ang Diyos. Now, kaya po, I believe the resurrection is a good news because God has a renewal plan. Kung wala pong renewal, sabi nga ng Bible, kumain tayo, uminom, because tomorrow we die. But because there is resurrection, there is a hope for a better future. Okay? Because there will be a renewal. Now, ano po ang application natin dito? Ito. Dapat po nating paniwalaan ang buong nakasulat sa Bible. Hindi lamang po natin paniniwalaan yung gusto nating paniwalaan. Okay? Lalo na po yung gospel, death and resurrection. Kailangan po nating paniwalaan po yan. Hindi lamang po yung gusto nating paniwalaan sa Bible. Kailangan lahat ng nakasulat sa Bible, yun po ang dapat nating paniwalaan. Lalong-lalo na po yung gospel, the death and resurrection, because this is the major part
of our faith. Okay? Bakit po? Ganito po yan. Noong pong bagong Christian ako, meron pong sinisharean si Pastor Bernardo doon sa kapitbahay nila. At sabi po nung sinishare niya ng gospel, ako mas interested ako kung ang topic mo about economics, about finances. Okay? Meron po kasi mga Christian, ganun din eh. Pupunta sila sa Sunday, gusto ang topic ni Pastor, finances. How to be successful in life. Okay, maganda. Tapos pagdating, naku, resurrection. Anong kinalaman nito sa buhay ko? Okay, nag-away pa lang kami ni Mrs. kanina eh. Parang out of the topic lagi. Pinag-uusapan, resurrection. No? Mas gusto kong topic about finances, about economics, about politics. Bagay, may politics din po ito. Pero sabi na, alam ho ninyo, we have to believe the whole Bible. Para yung mga Hudyo, pinaniniwalaan lamang po nila yung pong deliverance ng Diyos sa kanilang mga kaaway. Ine-expect nila yung Messiah nila ay palalayain sila sa kanilang mga kaaway. Pero hindi nila ine-expect mamamatay muna itong Messiah. Kasi ang problema talaga nila ay pagkaalipin sa kasalanan eh. Okay? Yun ang hindi nila iniisip. Okay? So pero, just imagine, halimbawa ganito, nag-away kayo ni Mrs. Tayo sa church. Narinig niyo ito, nagsisi kayo. De mamaya magbabati kayo. Kung ang topic ko, finances, pinag-awayan nyo, finances. Ganun, dito, makakita mo, dapat mo palang, okay, na-deal yung sin mo. Okay, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ang una sasabihin sa iyo, makipagbati ka sa asawa mo. Dahil lumabas ka dito, pag nag-ayos kayo, may ba. So, this is major. Okay? Hindi lamang paniniwalaan yung gusto nating paniwalaan, kundi yung lalong-lalo na po yung ito pong resurrection. So God wants us to believe in the resurrection. Okay? Una, it means the new beginning of new creation. Pangalawa, God wants us to believe it. Okay? And then, lastly, ano po ang ultimate invitation ng Diyos? This is God's ultimate invitation. Okay? God's ultimate invitation is on the basis of Jesus' resurrection. Okay? Because of this, ano po ang invitasyon ng Diyos sa lahat ng tao? Tingnan po natin sa Bible. Verse 46. And Jesus said, "Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead. And that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem." What is God's ultimate invitation? Because of resurrection, repentance for the forgiveness of sins in the name of the Messiah. Okay, yan po ang ultimate invitation ng Diyos. Okay? Na dapat pong ipahayag because of resurrection. Ano yan? Repentance for the forgiveness of sins. Okay? In the name of the Messiah. Okay? Ano pong ibig sabihin ng repentance? Well, repentance means matapos mong marinig ang mensahe tungkol sa resurrection po ni Jesus, you turn from your old way of life. You cannot remain the same again. That's repentance. At ikaw ngayon, you begin to accept the Lordship of Jesus in your life. Okay? At pag yan ginawa mo, God will forgive all your sins. And you will be part of His family. That's the ultimate invitation. Okay? Na matapos mong marinig ang pagkabuhay na maguli ng Diyos, you cannot remain the same again. God wants you to repent. You cannot go back to your old life again. You will accept the Lordship of Jesus Christ. Paniniwalaan mo at tatanggapin mo na si Jesus ang ginawang Panginoon ng Diyos. Panginoon ng lahat ng pag-aari ng Diyos, lahat ng creation, lalong-lalo na yung new creation,
tatanggapin mo yung Lordship ni Christ. At pag ginawa po ng sino mang tao, he will be forgiven of all his sins. And he will become part of the family of God. And he will become the part of the new creation of God in Christ Jesus. Yan ang ultimate invitation. Bakit ultimate? Huling imbitasyon ng Diyos yan sa tao. Kasi pagkatapos po nito, wala nang offering for sin. Wala na. Tinapos na po ng Panginoon. Okay? Tinapos na po. Kaya, kinakanta kanina, it is finished. Tapos na ang pagliligtas. Nagsisimula na ang new creation. Kaya, ang imbitasyon ng Diyos, ito, repent of your sin. Okay? Do not go back to your old life. Accept Jesus as Lord. And welcome to the family of God. Yan po ang ultimate invitation ng Diyos. Ang tanong, ginagawa mo ba yan? Ginawa mo na ba yan sa buhay mo? Okay? Yan po ang gospel call. Yan po ang panawagan ng ebanghelyo. Okay? Now, I am closing my message by this appeal. Ito po ang appeal ako sa inyo ngayon pong umagang ito. Lahat po ng naririto at lahat po ng nanonood sa online. Ito ang apila po natin. Do you have such hope in the new creation? May pag-asa ka ba sa new creation? Okay? Si Jesus Christ po at ang new creation, makita niyo, ito ang ino-offer ng Diyos natin. Okay? Why do I love Jesus? Why do I trust Jesus? Why do I believe in Jesus? Because Jesus is the servant leader. And in Him, ino-offer po sa atin ng Diyos a home of righteousness and peace. Alam mo ninyo, election season ngayon. Okay? Election season yan. Alam mo ba ninyo, ang hinahanap po ng mga tao si Jesus? Hindi lang nila alam. Sino si Jesus? He's a servant leader. Talaga siya ang servant leader. Na namatay siya para doon sa bayan ng Diyos. Ino-offer niya yung kanyang sarili. At hindi lang yon. Okay? Ino-offer po ni Jesus yung new creation, a renewed creation, where righteousness, justice, and peace reign. Hindi ba yan ang sinasabi ng mga politiko? Iboto niyo ko, I will serve you. And your life will never be the same again. Di ba? Okay. Pagbabago. Di ba? Minsan gusto ko luma. Wala namang pagbabago eh. Iboto mo yan eh. Wala namang pagbabago talaga yan. Lahat po ng mga politiko, they promise you they will serve you. And they promise you a better life. Eh tayo naman pipili, sino kaya? Men, kasama sa buhay natin yan. Pero ang punto ko po ito, si Jesus ang dapat yung iboto. Kasi si Jesus, He's the servant leader. Wala pa yung wala ba akong PowerPoint dyan? Yan. Ito si Jesus. He's a servant leader. Pinatunayan niya, He gave His life to free us from our sin. And then, He's promising us a home where righteousness and peace reign. Okay. Tingnan po ninyo, makinig po kayo sa mga political ads. Yan yung dalawang sinasabi nila. Yeah, I will be a servant. And then sabi niya, your life will be changed. I will give you prosperity. Ayuda all the way. Parang ganun. Yan po ang sinasabi nila. Kaya, hindi lang alam po ng mga tao, they're looking for Jesus. Kasi hindi nila kilala si Jesus. Kaya si Jesus is the real gospel. Siya po ang mabuting balita. Well, and this is it, mga kapatid. I pray, panalangin ko po, mga kapatid, makita ninyo ang kahalagahan ng pananampalataya natin sa Panginoong Kristo. Let us pray. Let's all stand. Buksan nawa ng Diyos ang inyo pong mga mata, ang ating mga mata, para makita po natin ang mabuting balitang
ibinabalita po sa church natin every Sunday, yung pong mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesucristo. Magpasalamat po tayo sa Diyos, mga kapatid. By Jesus' death and resurrection, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at ginagawa po tayo ng Diyos ng kanyang bayan, nasa sarili niyang bayan. And we are promised a renewed heaven and a new earth. That is our future. And we will reign there. Tayong maghahari doon. Tayong mga binago na ng Diyos who desires righteousness, tayo po ang magre-reign doon. Those with our Messiah, with our Jesus. That is our future hope. And let us thank God for it. Aming amang Diyos, we bless you and we thank you because you gave us your Son according to your faithfulness. And Jesus was faithful to you and to your words. Kaya po, iniwanan niya ang langit. Nagkatawang tao po siya upang siya ang magbayad ng kasalanan. At matapos po niyang gawin ito, siya'y inilibing. Ngunit sa ikatlong araw, ayon po sa kasulatan, binuhay mo siyang muli at nagsimula na po ang new creation in Him. Kami nagpapasalamat dahil kaming mga sumasampalataya sa Kanya, kaming mga tumanggap sa Kanya na Siya ang Mesaya, binago na po ninyo ang aming mga buhay. Handa po kami ngayon sa new creation. Ngunit meron pa po kaming misyon dito sa lupa. Pamuhay po kami bilang Messiah people upang makasama ng Diyos sa pagpapahayag ng mabuting balitang ito. Panalangin ko po, aming amang Diyos, ang bawat isang sumasampalataya kay Jesus. Sumasampalataya dahil naiintindihan nila ang inyong dakilang ginawa ayon sa inyong katapatan, sa iyong mga pangako. O Diyos, patuloy mong puspusin ang bawat isa sa amin ng iyong Espiritu. Aming Ama, mamuhay kami sa katuwiran tulad ng aming Panginoong Jesucristo. Maipakita namin sa mga tao sa mundong ito, lalong-lalo na doon sa mga nasa mataas na kapangyarihan ng aming Panginoon ay tunay na naglingkod sa amin at siya ngayon ay aming pinaglilingkuran sa aming mga buhay. Aming amang Diyos, maging tapat po kami sa aming calling as people of God who represent the Messiah sa amin pong buhay dito sa lupa. At panalangin ko po, aming amang Diyos, yung sino man po sa amin dito na ngayon ay naiintindihan ng kahulugan ng death and resurrection ni Jesus, mag-evoke po sa kanyang puso ang faith kay Jesus. Ang faith niya sa faithfulness ng Diyos at sa faithfulness po ni Jesus. Ito po ang aking panalangin sa iyo na may pasasalamat po aming amang Diyos. Maluwalhati ang pangalan niyo sa pangalan po ni Jesus.